Dear Admin, ako po si Marie. 38 years old na ako, tubong pangasinan, at may 3 anak sa Pilipinas na 10, 8 at 6 ang edad ngayon. Halos 1 dekada na rin akong balik sa abroad at 4 na taon na akong tuloy-tuloy dito sa Qatar bilang domestic helper. Matagal na akong hiwalay sa asawa ko. Nang dumating ako rito, maliit pa lang ang alaga kong si Nathan. Ngayon ay 3 years old na siya. Malambing ang bata at sobrang dikit sa akin. Halos araw-araw sinasabi niya, "Yaya, come play with me." Minsan naiisip ko kung paano siya kapag dumating ang araw na kailangan ko nang umalis. Ang amo kong lalaki ay itatago ko sa pangalang Hassan. 45 years old na siya. Tahimik na tao pero maayos makitungo. Hindi siya pala utos gaya ng mga kwento ng ibang OFW. Kung magsalita man, diretso at malinaw lang. "Marie, please prepare congee for Nathan." Walang sigaw at walang yabang. Ang amo ko namang babae ay itatago ko sa pangalang Fatima. Isa siyang negosyante na laging nasa biyahe. May mga linggo na hindi siya umuuwi at kapag nandito man, halos buong araw naka-online meeting. Kapag nilalapitan siya ni Nathan, madalas ang sagot niya, "Later Nathan, Mom is busy." Ang buhay ko rito, paulit-ulit lang. Gigising ng maaga, maghahanda ng almusal, maghahatid kay Nathan sa playgroup, maglilinis ng bahay, maglalaba, magluluto ulit sa tanghali. Susunduin siya sa hapon at patutulugin sa gabi. Simpleng routine lang yon, pero doon unti-unting nagbago ang takbo ng buhay ko. Ngayong 4 na taon na ako sa kanila, may nangyari na hindi ko inaasahan at ito ang aking kwentong OFW. Isang gabi, late na umuwi si Sir galing opisina. Abala ako noon sa kusina at nag-ayos ng mga pinagkainan. Dumaan siya at napahinto sandali. Tumingin siya sa plato ko at sinabi, "You have not eaten yet." Ngumiti ako at sumagot, "Later, sir. I will finish my work first." Pero umiling siya at sinabi, "No, sit down and eat." Parang natigilan ako dahil hindi normal sa amo na unahin ang katulong. Pero sinabayan niya ako sa mesa. Tahimik kaming dalawa pero ramdam ko na may kakaiba sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Habang lumilipas ang mga araw at buwan, napapansin ko na mas madalas niya na akong kausapin, hindi lang tungkol sa trabaho. Isang beses, habang pinapaliguan ko si Nathan, tumayo siya sa may pinto at sinabi, "Do you miss your kids?" Hindi ako agad nakasagot pero kalaunan sinabi ko, "Yes, sir. I miss them every day." Sa sandaling yon, pakiramdam ko may bahagi ng puso ko ang unti-unting bumubukas nang hindi ko namamalayan. Tahimik siya saglit bago muling nagsalita. "Nathan is lucky to have you. You take care of him more than anyone." Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, pero sa mga mata ni Sir Hassan, may lungkot na hindi niya masabi ng diretso. Para bang may pag-amin na nakatago sa likod ng bawat tingin niya. Isang araw dumating si Madam Fatima mula Singapore. Pagod at may bit-bit na mamahaling bag. Si Nathan, sabik na sabik. "Mommy, play with me." Ngumiti siya pero sandali lang. "Not now, Nathan. Mommy is busy." Naiwan si Nathan na nakasimangot at ako ang nilapitan. "Yaya, stay with me." Yumakap siya sa leeg ko at ayaw bumitaw. Napansin ko si Sir Hassan na nakatayo sa gilid at nakatingin sa amin. Tahimik lang, pero ramdam ko na may kung anong gumagalaw sa isip niya habang nakikita niya kung gaano ako kadikit sa anak niya. Dumating ang pagkakataon na kailangan na namang bumiyahe si Madam. Mahigit 1 linggo siya sa Shanghai, kaya naiwan kaming 3 sa bahay. Doon ko mas naramdaman ang kakaibang closeness naming dalawa. Isang umaga habang nag-aalmusal kami, sinabi ni Nathan, "Yaya, eat with us." At si Sir Hassan naman ay nagsalita, "Sit here, Marie." Family breakfast. Natigilan ako sa salitang family dahil hindi ko alam kung kasama ba talaga ako sa salitang yon o napasabi lang siya. Nang gabing yon matapos kong patulugin si Nathan, nag-aayos ako ng mga laruan sa sala nang marinig ko ang boses niya.
Marie. Yes sir, sagot ko. You do not get lonely here. Napalunok ako bago sumagot. Sometimes sir, but I need to be strong for my kids. Tumango siya at sinabi, I feel lonely too. When Fatima is not here, the house feels empty. Only you? Make it different. Para bang tumigil ang oras sa sinabi niyang yon. Hindi ko alam kung ano ang isasagot, kaya ngumiti na lang ako at nagpaalam na magpapahinga na. Mula noon, naging mas madalas ang usapan namin. Hindi na lang tungkol sa trabaho. Kumusta ang pamilya ko? Kumain na ba ako? Gusto ko bang sumabay sa hapunan? Sa bawat simpleng concern niya, unti-unti akong natatangay. Alam kong mali, pero hindi ko maitanggi na may kakaibang saya akong nararamdaman. Isang gabi matapos kong patulugin si Nathan, nakita ko si Sir Hassan sa sofa na nagbabasa ng dokumento. Sit here for a while, sabi niya habang tinatapik ang upuan sa tabi niya. Nag-alangan ako, pero sinabi niyang okay lang at malinis na ang bahay. Naupo ako ng may kaba. Ilang minuto kaming tahimik hanggang sa sinabi niya, You work so hard every day. Do you ever take time for yourself? Yumuko ako at sumagot, Not really, sir. My time is for work and for my kids in the Philippines. Tumango siya at marahang nagsalita. Sometimes I wish I could give you more. You deserve more than this life. Kinabahan ako sa tono ng boses niya. Tumayo ako para sana umalis, pero hinawakan niya ang braso ko. Hindi mahigpit, pero ramdam ko ang init ng palad niya. Marie, bulong niya. Nanuyo ang lalamunan ko nang marinig ko ang pangalan ko mula sa kanya. I know this is wrong, sabi niya ng mahina. But I cannot stop how I feel. Ramdam ko ang init ng kamay niya at alam kong mali ang sitwasyon. May asawa siya at may pamilya ako sa Pilipinas. Pero sa tagal ng panahong wala akong kayakap at walang lambing na nararamdaman, parang may apoy na biglang sumiklab sa loob ko. Ilang taon na rin akong walang lalaki sa buhay ko. Nang dumikit ang balikat niya sa balikat ko, parang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko. Mahina akong nasabi, Sir, this is not good. Ngumiti siya at sinabi, But it feels right. Bago ko pa maisip kung lalayo ako, marahan niyang inilapit ang mukha niya sa akin. Hindi iyon mabilis at hindi rin bigla. Para bang binigyan niya ako ng pagkakataong umiwas, pero hindi ako gumalaw. Hanggang sa maramdaman ko ang labi niya sa labi ko. Mainit at puno ng lambing. Napikit ako at parang natulala sa nangyayari. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakalimutan kong kasambahay lang ako sa bahay na yon. Naghiwalay kami at pareho kaming tahimik. Ramdam ko ang init sa pisngi ko at hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. I am sorry, bulong niya. I should not do that but I cannot help it. Tumayo ako at pinilit ngumiti. I need to sleep, sir. Tomorrow there are many things to do. Tumango siya at hindi na nagpumilit. Good night, Marie. Umalis ako papunta sa maliit kong kwarto na nanginginig pa ang katawan. Halik lang yon, pero hindi ako nakatulog buong gabi. Akala ko, pagkatapos noon ay iiwasan na niya ako, pero hindi nangyari iyon. Kinabukasan mas maingat siya, pero mas ramdam ko ang paraan ng pagtingin niya sa akin. Later, I will work from home, sabi niya isang umaga. Maybe you cook dinner and we eat together. Parang ordinaryong utos lang pero may ibang kahulugan ang tono niya. Nang gabing yun maagang natulog si Nathan dahil pagod sa school. Nagluluto ako sa kusina nang dumating si Sir Hassan na may dalang wine. For dinner, sabi niya habang inilalapag ang bote. Sinabi kong hindi ako umiinom pero hinikayat niya akong tikman kahit kaunti. Habang kumakain kami, ordinaryo ang usapan tungkol sa anak niya at sa trabaho niya, pero kalaunan, naging mas personal. You've been alone for a long time, sabi niya habang nakatingin sa akin. Hindi ako nakasagot at bigla niyang hinawakan ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Hindi ko na inalis. Mula roon, tuluyan na kaming nadala ng damdamin. Hindi ko na ikukwento ang detalye pero noong gabing yun bumigay ako sa pangungulila at sa pakiramdam na may taong nakakaalala sa akin bilang babae
at hindi lang bilang katulong. Mula noon, naging paulit-ulit ang mga gabi. Kapag tulog na si Nathan at tapos na ang lahat ng gawain, tatawagin niya ako sa sala. Come sit here for a while. Hindi na ako nagdadahilan. Minsan mag-uusap lang kami tungkol sa lungkot niya dahil madalas wala si Madam. Minsan hahawakan niya ang kamay ko o ihihilig ang ulo niya sa balikat ko hanggang sa mauwi sa bawal na relasyon. Hindi ko maipaliwanag kung paano ako tuluyang nadala, pero sa bawat bulong niyang thank you at sa bawat yakap niya, lalo akong bumibigay. May konsensya ako at gabi-gabi nakahiga ako sa kama ko na nakatingin sa kisame at tinatanong ang sarili kung ano ang ginagawa ko. Paano kung malaman ng asawa niya? Paano kung matanggal ako sa trabaho at mapauwi nang walang ipon? Paano kung makarating sa mga anak ko sa Pilipinas? Pero pagsapit ng umaga, parang wala akong lakas umiwas. Dumating si Madam isang beses galing Europe na may dalang mga shopping bag. Pagod siya, pero masaya sa mga negosyo niya. Inabutan pa niya ako ng maliit na kitchen towel mula sa hotel at malamig na nagsabing, "This is for you, Marie." Nagpasalamat lang ako at umiwas ng tingin kay Sir Hassan. Si Nathan naman ay sabik na yumakap sa mommy niya, pero sandali lang dahil muli siyang naging abala sa telepono. Napansin ko ang tingin ni Sir sa akin at alam kong ako ang naging kanlungan niya sa mga panahong wala ang asawa niya. Isang araw nagkaroon ng lagnat si Nathan, kaya nagstay at home si Sir para bantayan siya. Habang nakaupo kami sa tabi ng kama ng bata, sinabi niya, "You take care of him like a real mother." Hindi ko na itulak ang kamay niyang humawak sa balikat ko at muli kaming nadala ng kahinaan kahit nasa loob kami ng kwarto ng bata na mahimbing ang tulog. Lumipas ang mga linggo at paulit-ulit ang lihim naming relasyon. May bahagi ng puso ko na nagsimulang umasa kahit alam kong mali. Minsan, habang sabay kaming kumakain ni Sir at ni Nathan, sumasagi sa isip ko kung paano kung ako ang tunay na kasama nila. Pero agad kong pinapawi ang isip na yon dahil isa lang akong OFW na may sariling pamilya sa Pilipinas. Isang gabi, biglang napaaga ang uwi ni Madam mula Singapore. Nabigla ako at muntik ko nang mabitawan ng baso sa kusina. Pagbukas niya ng pinto, nadatnan niya kaming dalawa ni Sir Hassan na magkasama sa sala. Nanonood lang kami ng TV habang tulog na si Nathan sa taas nang biglang dumating si Madam. "What are you doing?" Tanong niya na malamig ang tono pero wala pang hinala. "Nothing. Just watching TV," sagot agad ni Sir Hassan. Tumango lang siya at dumiretso sa silid nila. Ako naman, halos manginig sa kaba. Pagkatapos noon, kinausap ako ni Sir. "Be careful next time, Marie. Do not sit with me when she is around." Tumango lang ako pero alam kong hindi habang buhay ay makakaligtas kami. Kapag nabuking kami, siguradong ako ang unang mawawala ng trabaho at maaring mapauwi ng walang dala. Normal ang ikot ng araw ko bilang kasambahay. Gising ng maaga, magluluto, maglilinis, mag-aalaga. Pero kapag gabi na at tulog na si Nathan at wala si Madam, nag-iiba ang lahat. Tatawag si Sir mula sa sala. "Come here." Magsisimula sa simpleng kwentuhan tungkol sa trabaho niya o sa mga anak ko sa Pilipinas. Pero mauuwi sa hawak kamay at yakap na hindi ko na natatanggihan. Paulit-ulit na nangyari iyon hanggang sa mas lalo akong natalis sa kanya. Kapag umuuwi si Madam, bumabalik kami sa pagiging normal. Ako ang yaya at siya ang amo. Ngunit may mga sandaling nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin habang kumakain sila. At kapag sinabi ni Madam na she will travel again next week, alam naming dalawa kung ano ang ibig sabihin noon. Hindi naging madali ang pagtatago. Isang gabi na sa kusina kami at muntik na kaming mahuli nang biglang napaaga ang uwi ni Madam mula sa business trip. "What are you doing?" tanong niya. "Just getting water," sagot ni Sir na kalmado. Tumango siya at pumasok sa kwarto.
Ako naman halos hindi makahinga sa lakas ng tibok ng puso ko. Pero sa kabila ng takot at guilt, hindi ko maikaila na nasanay na ako sa relasyon naming bawal. Hanggang sa napansin ko ang mga senyalis sa katawan ko. Ilang linggo na akong hindi dinadatnan at madalas akong nahihilo. Isang araw sa day off ko, bumili ako ng pregnancy test at ginawa ko yon sa maliit kong kwarto. Nang makita ko ang 2 linya, parang gumuho ang mundo ko. Alam kong iyon ang bunga ng paulit-ulit naming pagkakamali. Simula noon, gabi-gabi akong hindi makatulog. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Sir, lalo na ang asawa niya, at higit sa lahat ang mga anak ko sa Pilipinas. Malapit na ang end ng kontrata ko, pero hindi ko alam kung kaya ko pang hintayin iyon. Isang umaga habang naghahanda ng almusal, naglakas loob akong kausapin si Sir. "Sir, can I talk to you?" "Yes, Marie." "What is it?" sagot niya. Huminga ako ng malalim. "I think I need to go back to the Philippines." Natigilan siya at nagtanong kung may nangyari. Sinabi kong nami-miss ko ang mga anak ko at kailangan nila ako. Tumingin siya sa akin at sinabi, "And Nathan, he needs you too." Hindi ako nakasagot dahil totoo iyon. Nang hapon habang naglalaro kami ni Nathan, sinabi ko sa kanya, "Nathan, Yaya might go home to the Philippines." Napahinto siya at mahigpit akong niyakap. "No, Yaya. Stay here. Do not go." Sa yakap niyang yon lalo akong nadurog. Alam kong anumang desisyon ang gawin ko, may masasaktan at may mawawala. Niyakap ako ni Nathan ng mahigpit sa leeg at halos hindi ako makahinga. "I do not want you to go. I will cry if you leave." Sabi niya habang umiiyak. Parang tinuhog ang puso ko dahil hindi iyon simpleng iyak ng bata. Ramdam kong mahal niya ako na parang tunay na ina. Nang gabing kinausap ko si Sir Hassan at sinabi kong buntis ako, natigilan siya pero hindi siya umatras. "Min?" tanong niya. Tumango ako at sinabi niya, "Then I will take care of you. I will support you and the baby. Huwag kang matakot." Ngunit alam kong hindi ganoon kadali ang lahat. May asawa siya. May pamilya ako sa Pilipinas. At anumang oras, pwedeng mabunyag ang lahat. Kaya nagdesisyon akong umuwi muna sa Pilipinas bago pa may makaalam. Pero bago ako tuluyang umalis, kinausap niya akong muli. "Marie, after you give birth, come back. I will double your salary. I will fix everything. Nathan needs you. I need you." Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Dobleng sahod ibig sabihin, mas maayos na buhay. Para sa mga anak ko, mas malaking ipon, mas mabilis na kinabukasan, at higit sa lahat, may lalaking nagsasabing hindi niya ako pababayaan. Pero kapalit noon ay ang pagbabalik sa isang lihim na relasyon na maaaring sumabog anumang oras. Ngayon nandito ako sa Pilipinas. Dinadala ang batang nasa sinapupunan ko at araw-araw iniisip kung ano ang tamang gawin. Babalik ba ako sa Qatar matapos akong manganak dahil sa dobleng sahod at sa pangakong suporta? O mananatili na lang ako dito para sa kapayapaan ng konsensya ko at para sa mga anak ko? Maraming salamat po sa pakikinig ng aking kwentong OFW. Bilang host, hindi madaling sagutin ang sitwasyon ni Marie. Sa isang banda may responsibilidad, may tukso ng mas malaking kita, at may emosyon na hindi basta napuputol. Sa kabilang banda may dignidad, may panganib, at may mga batang umaasa sa kanya. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Marie, babalik ba kayo para sa mas malaking sahod at sa lalaking nangakong aalagaan kayo? O pipiliin ninyong tuluyan ng isara ang pintong iyon kahit mas mahirap ang buhay? Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay, o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong katahimikan at pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.